GMRC 4, Term 1, Week 2. Mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Matatag Curriculum, Bansang Makabata, Batang Makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Mga layunin. Unang aral. Maikling balik-aral. Pagsusuri ng sitwasyon. Paano mo maipapakita ang iyong kakayahang mag-isip at magmahal ng tao sa mga sitwasyong ito? Una, ikaw ay inutusan ng magulang mo na tulungan ang iyong bunsong kapatid na gumawa ng kaniyang takdang aralin. Ngunit, ikaw rin ay mayroong proyektong gagawin para sa iyong pag-aaral. Paano ka gagawa ng pagpapasya? Magaling! Maipapakita ko ang aking kakayahang mag-isip at magmahal sa pamamagitan ng maayos na pagpapasya. Una, aalamin ko kung alin ang mas kailangang unahin batay sa oras at deadline. Maaari kong tulungan muna ang aking bunsong kapatid sa loob ng takdang oras upang matapos niya ang kanyang aralin. Pagkatapos ay gagawin ko naman ang aking proyekto. Pangalawa, ang iyong kamag-aral ay umiiyak. Kinausap mo siya at sinabi niya na baka siya ay tumigil na sa pag-aaral dahil wala nang tutulong sa kanya. Paano mo uunawain ang kanyang damdamin? Tama. Mauunawaan ko ang damdamin ng aking kamag-aral sa pamamagitan ng pakikinig ng mabuti at hindi agad paghuhusga. Bibigyan ko siya ng pagkakataong maibahagi ang kanyang nararamdaman at ipaparamdam ko na hindi siya nag-iisa. Maaari ko rin siyang hikayatin na kausapin ang guro o guidance counselor upang mabigyan siya ng tamang tulong. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Suri larawan. Suriin ang mga larawan at sagutin ang tanong. Ano-ano ang napapansin mo sa mga larawan? Magbigay ng 2 hanggang 3 pangungusap. Tama. Makikita sa mga larawan na ang pamilya ay nagtutulungan sa mga gawaing bahay tulad ng pagluluto at paglilinis. Ipinapakita nito ang pagkakaisa, pagmamahalan at pagtutulungan ng bawat miyembro ng pamilya. Mahalaga ang ganitong gawain upang matutuhan ang responsibilidad at pakikipagkapwa. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Mga gabay na tanong. Sino-sino ang bumubuo ng pamilya? Ang pamilya ay binubuo ng ama, ina, mga anak at iba pang kasapi tulad ng lolo, lola at kapatid. Mahal mo ba ang bawat kasapi ng iyong pamilya? Bakit? Opo,
Mahal ko ang bawat kasapi ng aking pamilya dahil sila ang nag-aalaga, gumagabay at sumusuporta sa akin. Paano mo naipapakita ang pagmamahal mo sa bawat isa sa kanila? Naipapakita ko ang aking pagmamahal sa pamamagitan ng paggalang, pagsunod at pagtulong sa mga gawaing bahay. Mahalaga ba ang pagiging matapat sa pamilya? Bakit? Opo, mahalaga ang pagiging matapat sa pamilya dahil dito nabubuo ang tiwala at maayos na samahan. Ikalawang aral. Unang aralin, pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya at ang kahalagahan nito. Pagproseso ng pag-unawa. Ang pakikitungo sa pamilya ay nangangahulugang isang proseso na ginagamit upang mapanatili ang ugnayan sa mga kapatid, magulang, pamilya at iba pang mga individual. Ang pakikitungo ay nagbibigay daan sa mga pamilya na mapanatili ang koneksyon at pagpapahusay ng samahan kung saan ang mga pamilya ay maaaring magkaroon ng pagkakataon upang matuto, mag-ensayo at ipakita ang mga bagong asal at pamamaraan sa pakikipag-ugnayan. Ang mabuting o positibong pakikitungo sa bawat kasapi ng pamilya ay mahalagang bahagi ng matibay na pamilya. Ang matatag na pamilya ay umuunlad mula sa pagmamahal, seguridad, komunikasyon, koneksyon at ilang mga patakaran at nakagawian. Mahalaga na panatilihin at pag-ibayuhin ang mabuti o positibong pakikitungo o relasyon ng bawat miyembro ng pamilya dahil ito ay una, nakatutulong sa bawat kasapi ng pamilya. Lalong-lalo na sa mga bata na maramdaman ang seguridad at pagmamahal na nagbibigay sa kanila ng kumpiyansa na galugarin ang kanilang mundo. Subukan ang bagong mga bagay at mag-aral. Pangalawa, pinapadali para sa pamilya na malutas ang mga suliranin. Pagtugma sa mga pagtatalo at igalang ang mga pagkakaiba ng opinyon. Pangatlo, binibigyan ang mga bata ng mga kasanayan na kailangan nila upang maunawaan at palakasin ang malusog at matatag na relasyon. Pang-apat, maaaring mag-udyok sa mga bata na magpamalas ng mataas na moral ng katangian sa pamamagitan ng pagtatag ng kanilang kaalaman sa tama at mali. Pinatnubay ang pagsasanay. Tama o mali? Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagkilala ng mga sariling gawi ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya at mali naman kung hindi. Una, ipinakilala ni Dino ang kanyang ina sa kanyang mga kaibigan na may ngiti at pagmamalaki. Tama o mali? Tama. Pangalawa, sinigawan ni Beth ang kanyang tiya Susan nang hindi niya napanood ang aralin sa TV na handog ng DepEd. Mali. Pangatlo, bukal sa loob na tinulungan ni Dessa ang kanyang ama sa pagbubuhat ng mga panggatong na kahoy. Tama.
Pang-apat, nagtago sa loob ng bahay si Ana nang marinig niya ang utos ng kanyang kuya. Mali. Pang-lima, hinintay na lamang ni Ben na matapos ang pinapanood ng kanyang bunsong kapatid saka siya nanood naman ng kanyang paboritong palabas sa YouTube. Tama. Pang-anim, sumasagot kaagad si Mel kapag tinatawag siya ng kanyang lolo. Tama. Pang-pito, sinisigawan ni Ken ang kanyang nakababatang kapatid kapag nakikipaglaro ito sa kanya. Mali. Hindi ako nagmamano sa aking lola kapag hindi niya ako binibigyan ng pera. Mali. Pang-siyam, inaabutan ko ng malamig na tubig si nanay at tatay pagkagaling nila sa bukid. Tama. Pang-sampu, hindi ko pinapansin ang bilin ng aking mga magulang dahil paulit-ulit lang ito. Mali. Paglalapat at pag-uugnay. #Surinawa, pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Sa iyong pamilya, paano ka nakikitungo sa iyong mga magulang, mga kapatid, iba pang kasapi ng iyong pamilya? Pangalawa, para sa iyo, ang pakikitungo ba sa mga kasapi ng pamilya ay isang tungkulin at pananagutan? Bakit? Opo, para sa akin, ang pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya ay isang tungkulin at pananagutan. Bilang miyembro ng pamilya, may responsibilidad akong igalang, mahalin at unawain ang bawat isa. Hindi lamang ito simpleng pakikisama, kundi pagpapakita ng malasakit at pagpapahalaga sa samahan namin. Sa maayos na pakikitungo, mapananatili ang tiwala, pagkakaisa at kapayapaan sa loob ng tahanan. Ikatlong araw. Ikalawang aralin, epekto ng mabuting gawin ng pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Pagproseso ng pag-unawa. Ang ating mga pamilya ay may malalim na epekto sa ating buhay na humuhubog sa ating pag-unlad, mga halaga at mga relasyon. Kaya kinakailangang panatilihin ang mabuting gawi sa pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya dahil ito ay nagbibigay ng masaganang benepisyo o positibong epekto, hindi lamang sa pamilya, kundi maging sa lipunan na ating kinabibilangan. Una, pag-unlad ng karakter at moralidad. Ang pag-unlad ng karakter at moralidad sa kabataan ay itinuturing bilang isa sa mga pangunahing aspekto ng sosyalisasyon. Pangalawa, personal na kagalingan at emosyonal na paglago. Nag-aambag ang mga kasapi ng pamilya sa personal na kagalingan ng bawat isa. Sa panahon na nakararanas na tayo ng mahirap na mga sitwasyon, naunawaan natin na ang pagmamahal at pangunawa ng ating pamilya ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pangatlo, pagiging responsable.
Ang pundasyon ng pamilya ay may iba't ibang likas na mga tungkulin sa bawat kasapi ng pamilya na nagtutupad ng kanilang mga obligasyon. Nakikinabang ang buong pamilya dito, kaya't lumalakas ito. Pang-apat, marunong makiramay, maawain at mapagmalasakit. Isa sa pinakamahirap na bagay na sinusubukang maipamalas ng mga tao sa kanilang buhay ay ang damdamin ng emosyonal na pag-unawa para sa iba. Ang pamilya ay nagbibigay ng mahusay na kapaligiran para sa pagpapaunlad ng napakahalagang katangiang personal na damdamin ng emosyonal na pagdamay at pagmamalasakit. Sa pangkalahatan, ang epekto ng mabuting gawi sa pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya ay nagpapalakas sa emosyonal at intelektual na pag-unlad. Tumutulong sa paglago ng ugali at psikolohikal na pag-unlad. Nakakatulong sa madaling paglutas at paglalampasan ng mga tunggalian. At nakatutulong sa pagpapalakas ng pakiramdam ng responsibilidad. Pinatnubay ang pagsasanay. Angkop na sitwasyon. Piliin ang siyam na sitwasyon na nagpapakita ng mga pangangatuwiranan na ang mga sariling gawin ng mabuting pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya ay tungkulin at pananagutan ng bawat isa tungo sa masaya at matatag na samahan. Markahan ng check ang mga napiling sagot. Una, ang pagkakaroon ng masaya at matatag na samahan sa loob ng pamilya ay indikasyon ng pagkakaroon ng respeto at pagpapahalaga sa kanilang mga damdamin. Pangalawa, hindi dapat kilalanin at intindihin ang mga pagkakaiba-iba ng bawat isa sa pamilya. Pangatlo, maglaan ng oras upang magbigay pansin sa mga pangangailangan at kagustuhan ng bawat isa. Ito ay nagpapakita ng pag-aalala at pagmamalasakit. Pang-apat, tanggapin ang bawat isa sa kabila ng kanilang mga kahinaan at imperpeksyon. Ang pagtanggap ay nagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Panglima, maging handa na tumulong at mag-alaga sa mga kasapi ng pamilya, lalo na sa mga oras ng kagipitan o pagkakasakit. Pang-anim, magkaroon ng kakayahan na magpatawad at mag-move on mula sa mga pagkukulang o hindi pagkakaintindihan. Pang-pito, sa mga pagkakataong may mga hindi pagkakasundo, hanapin ang paraan para magkaroon ng pagkakaunawaan sa pamamagitan ng mahinahon at konstruktibong usapan. Pangwalo, ipakita ang malasakit sa pisikal, emosyonal at mental na kalusugan ng bawat miyembro. Maaring ito ay sa pamamagitan ng pagtanong kung kumusta sila o pag-aalok ng tulong. Pang-siyam, magbahagi ng oras, kasanayan at mga kaalaman sa mga gawain at proyekto sa loob ng pamilya. Ito ay nagpapakita ng pagkakaisa at pagtutulungan. Pang-sampu, ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa bawat isa ay pangunahing aspekto ng gawaing pang-unawa. Narito ang mga tamang sagot. Paglalapat at pag-uugnay.
#Surinawa, pagsusuri at pag-unawa, marapat pagtagpuin at hindi paghiwalayin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, sa iyong pamilya, maituturing ba na tungkulin at pananagutan ang magandang gawi sa pakikitungo sa bawat isa? Bakit? Opo, maituturing na tungkulin at pananagutan ang magandang gawi sa pakikitungo sa bawat isa sa pamilya. Mahalaga ito upang mapanatili ang respeto, pagmamahalan at pagkakaisa sa tahanan. Kapag maayos ang pakikitungo ng bawat isa, nagiging maayos ang samahan at naiiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Pangalawa, sa pagtupad mo ng iyong sariling mga tungkulin, ano ang epekto nito sa iyo? Ipaliwanag ang iyong sagot. Sa pagtupad ko ng aking sariling mga tungkulin, nagiging mas responsable at disiplinado ako. Natututo akong pahalagahan ang aking mga gawain at ang aking pamilya. Nagdudulot din ito ng tiwala sa akin ng aking mga magulang at nakatutulong upang maging mas maayos ang aming samahan sa bahay. Ika-4 na aral. Pabaong pagkatuto. Isulat sa alinmang bahagi ng bahay ang lahat ng mga kailangang gawin sa isang batang katulad mo upang magkaroon ng masaya at matatag na samahan sa iyong pamilya. Halimbawa, basahin mo ang mga ito. Pagninilay sa pagkatuto. Kumpletuhin ang pangungusap. Basahin ang sumusunod na mga pangungusap at kumpletuhin ang mga ito batay sa iyong natutuhan sa araling ito. Una, ang pagiging matapat sa paggawa o pagtupad ng mabuting gawi sa pakikitungo sa bawat kasapi ng aking pamilya ay isang paraan upang mapanatili ang tiwala, pagmamahalan at respeto sa loob ng pamilya. Sa pamamagitan nito, natututo akong maging responsable at maipakita ang malasakit sa bawat isa. Nagiging mas maayos din ang komunikasyon at nababawasan ang mga hindi pagkakaunawaan. Pangalawa, simula ngayon, upang mapanatiling masaya at matatag ang samahan ng aking pamilya, sisikapin kong maging mapagmalasakit, maglaan ng oras para makinig sa bawat isa, at tumulong sa mga gawaing bahay at pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya. Sa ganitong paraan, naipapakita ko ang aking pagmamahal at pagpapahalaga sa bawat miyembro ng aking pamilya. Pagsusulit. Enumerasyon. Sagutin ang sumusunod na mga tanong. Isulat ang sagot sa loob ng kahon. Para sa bilang 1 hanggang 3, magbigay ng 3 kahalagahan ng pakikitungo sa bawat kasapi ng pamilya. Narito ang mga maaaring maging kasagutan. Para naman sa bilang 4 hanggang 6, ibigay ang mga epekto ng mga ito. Narito ang mga sagot. Tandaan mga bata na ito'y mga halimbawang sagot lamang.
Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya at ang kahalagahan nito. At ang epekto ng mabuting gawi ng pakikitungo sa mga kasapi ng pamilya. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.